my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Mali ako na napipindot. Anyways, mga kababayan, oo. Alam nyo, itong kaibigan natin na bisita natin ngayong gabi, na at least kahit pa paano, no, na kumbinsi natin na magbigay ng opinyon patungkol nga dito sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy, na sinasabi nga niya na hindi niya daw haharapin sa Senado. So, siyempre, kailangan, di ba? Sabi ko sa inyo, kailangan natin ng abogadong magpapaliwanag. Bibigay ko na sa inyo bago natin puntahan yung yung ating maritisan, ha? Naku, Diyos ko, yung isa pa yun. Alam nyo tong nagiging na tayo ngayon eh, nagiging sumbungan ng mga, yung mga nandiyan, yung mga, diba? Yung mga nandiyan na na mga nagsisilbi di umanong mga mga public servant sa ating bansa. Masyadong immoral. Nakakainis eh, no? Nakakainis talaga. Hindi kami nagkakasama to kasi hindi naman to ng chichiks, ha? Oo. Siyempre, nandito kasama natin si Attorney DJ Jimenez aka Pinoy Street Lawyer. Ha? At ito ay nagawaran ng Gawad 2023. Gawad Manileño Awardee or natatanging Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas. Kita nyo? Matindi. Kakahiya naman yung ating Pero mo yung channel natin pinagbigyan. Kasi etong abogado na to, mga kababayan, madalas ito makikita nyo sa mga mga mainstream media na hinihingian nila ng opinion. Sabi ko, dahil malakas naman ako siya, kailangan siya channel ko rin kasi nagbablog na ako. At syempre, siya rin ang author ng the book Unmasking the Myth on Male Abuse. And currently, syempre, ano ba yung mamaya tanungin nga natin to. Mukhang may nagawang may nagawang libro ito, sa mga inaabusong mga lalaking tulad ko. Syempre, currently, kandidato din ito for Doctor of Laws. At syempre, UST graduate din. Sa UST ito nag-graduate, mga boss. Kaya natin to. Kaya na natin basahin yan. Bibigay ko na, mga kababayan. Eto na. Bago tayo, bago ko ibigay, mag-like muna kayo, mag-share, at mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Mamaya ako na kayo isa-shoutout. Unahin na muna natin to kasi mahalaga oras na ito eh. Baka mamaya bigla tayong iwan. Oo. Ito napakabait na ito kasi pwede nyo siyang tawagan, kontakin kapag meron kayong tanong patungkol sa mga usaping legal. Yaan, ha? Sino kaya magbabayad? De, mabait yan. Oo. Eto na, Attorney DJ Jimenez, Pinoy Street Lawyer. Yun. Attorney, pogi mo talaga. Good evening. Yun. Batang-bata. Yung batang-bata. Pandemic tayo huling nag-collab Oo nga alam mo na, kailan ba tayo huling nagkita? Parang matagal na ba? Ng birthday. Matagal na ba? Nung birthday ko, nandun ka pala. Oo nga. Kasi wala akong maalalang kasama mo nun. Kaya hindi ko maalala. Anyways, nga pala, sorry seryoso tayo. Attorney, kasi ganito. Ngayon, nagkakagulo yung ibang mga kapatid natin, ibang opinion, ibang mga reaction patungkol nga dito sa mga nangyayari sa usapin na kinakaharap ni Pastor Kibuloy. Ngayon, meron siya sinasabi na may batas na kanyang ginagamit. Hindi ko alam kung anong batas yung
yung gusto niyang gamitin para maprotektahan siya. Kasi nga nagkaroon siya ng kaso, kaso na di umano sa Amerika at ngayon ay may warrant na nga raw. Oo, sa Amerika merong kasong human trafficking, meron pa yatang, rape yata yun, money laundering, mga gano'n. So, marami yon. Na ngayon ay, wanted na nga, most wanted nga yan sa Amerika. Oo, ngayon siyempre hindi na siya makapunta ng Amerika dahil nga wanted siya dun o natatakot siyang, makulong dun. Kaya nanatili na sa bansa. Attorney, ano ba yung mga unang tanong ko, ano ba yung mga puwedeng, pumoprotektang batas sa kanya dito sa ating bansa na puwede niyang gamitin? Well, una sa lahat, yung tinatawag nating Senate inquiry Mm, o kaya yung congressional inquiry o inquiry before the House of Representatives. Ito ay isang proseso na ang purpose nito ay hindi actually mag-prosecute o mm, ano man kung hindi in aid of legislation. Ibig mm, sabihin, kaya sila nagko-conduct ng mga inquiry at hmm, investigasyon upang makita una kung ano ba yung mga kakulangan sa batas o mhm, yung batas ba nagiging epektibo. So in legal sense, um, puwede mo ring sabihin talaga na hindi naman ang mga senador ang husgado para mm, mag-prejudge mm, kung ang isang iniimbestigahan in aid of legislation ay may nilabag na batas ba o hindi. Dahil sa dulo nito, hmm, gagawin ng Senado o kaya yung House of Representatives, magrerekomenda lamang ito. Siguro dapat maintindihan ng iyong mga nakikinig 'no, na ang estado ng ating ang setup di umano ng hmm, ating gobyerno ay meron tayo ng executive department, meron tayo ng legislative department at meron tayo ng judiciary. Ang mhm, executive department, ito yung Pangulo ng Pilipinas at hmm, under niya yung mga alter ego of the President. Andiyan ang hmm, Secretary of Labor, hmm, Secretary of the Department of Justice at iba't hmm, iba pa na sila yung nag implement ng batas. hmm, Kaya kung ika'y kakasuhan, sa DOJ ka kinakasuhan. Kung ika'y hmm, naman pinipilit magbayad ng tax, ang BIR under the Department of Finance. Parang ganun yan. Ini-implement nila. Ngayon yung Legislative Department, ito naman yung gumagawa ng batas. At hmm, dito ay nariyan ang Senado at nariyan naman ang Kongreso na gumagawa naman ng batas. No? hmm. At ang Judikatura o yung Judiciary, ito naman Oh, yung i-interpret kung may nilabag ba na batas. So sila yung magja-judge kung guilty o hindi. So dito oo, sa ng kasalukuyang investigasyon, nakita ko rin 'no, yung mga ini-interview at talagang seryoso yung mga akusasyon. hmm, Ito ay ang purpose nito ay in aid of legislation. So, talaga namang tama rin kung sasabihin ng kampo ni Kibuloy hmm, na siya ay inosente pa hangga't hindi hmm, napapatunayan dahil sa ating saligang batas ay hmm, yan ay basic human rights din ano, yung to hmm, be presumed innocent. So, yung nangyayari sa Senado at sa Kongreso ay supposedly in aid of legislation. So hmm, hindi ito isang judicial process dahil nga legislative department. Ang judicial process ay kung sakaling siya naman ay kasuhan sa ating husgado, hmm, doon naman niya sasagutin. Kaya siguro sinasabi niya hindi ako haharap. Pero kailangan tandaan din natin na may contempt power din ang Senado. Hindi ka pwede basta ayaw mo lang umattend. So pag hmm, ikay pinilit umattend, pwede silang mag-issue ng warrant, hindi dahil nilabag mo, di umano, hmm, yung human trafficking or what, kung hmm, hindi nagre-refuse ka kasi na ah, magpa, mag participate sa oo, Senate
Senate hearing. So, attorney, una kong pangalawa kong tanong. So, ibig sabihin, maliwanag sa batas natin na legal naman yung ginagawang proseso ng Senado sa ginagawa legal. In fact, kasi yan, matatandaan mo, although over the years, no, yung ating mga batas laban sa anti-trafficking, ay talaga namang tinaasan ng estado, ginawang mahigpit dahil hindi mo na itatanong, Mike, tayo ay signatory doon sa tinatawag na Palermo Protocol. Ang Malalim na yan. Palermo ay isang lugar kung saan Mm. nagpupulong ang mga miyembro ng United Nations Mm. at para palakasin, no, yung mga batas sa mga miyembro ng United Nations ay nag-agree sila na dapat ganito kahigpit ang anti-trafficking at dapat ang mga anti-trafficking na batas ay ina-address din yung mga pagpoprotekta sa mga biktima, etc. etc. At dahil nga tayo signatory sa Palermo Protocol, inamend natin yung ating mga anti-trafficking laws. At hindi pinagbabawal na ang Senado, ang Kongreso ay mag-conduct ng investigation na ito ba ay nai-implement ng tama or what. At yun ang kanilang ginagawa sa kasalukuyan. Pero ang isang matinding aabangan natin at kaabang-abang ay dahil tayo, ang Pilipinas, ay signatory dito sa Palermo Protocol, pag humiling ang isang miyembro ng United Nations na, itong si Pedro na aming kinasuhan ng human trafficking, dapat dahil sa amin yan. May obligasyon ang Pilipinas bilang miyembro ng United Nations at signatory doon sa Palermo Protocol upang dakipin at itong taong nasasakdal para sagutin ang paratang doon sa kanyang kung saan siya ay kinasuhan. So yun ang hindi pa natin naririnig ang Department of Justice sakaling hindi ko alam kung baka naman hindi ko nabalitaan, pero ako personal wala pa akong naririnig sa DOJ na maging action nila sakaling magkaroon ng ganong klaseng request ang Amerika. So, ibig sabihin, yung mga nangyayari, nasa proseso naman, attorney pala. Taliwas doon sa... Kasi ang sinasabi ni Pastor Kibuloy, siya daw ay pinagkakaisahan. Samantalang nga, yung kanyang kaso, yun nga, yung ay 'di ba sa Amerika, meron siyang kaso doon eh. Parang sinasabi niya na nagkaroon na daw ng connivance ang gobyerno natin at Amerika, kaya daw siya ngayon ay ginigipit. Ano po masasabi niyo doon, attorney? Yan ay maaring opinion niya, pero kung yan ay naayon naman sa proseso ng batas, gaya ng sinabi ko, ang kamay ng Pilipinas ay nakatali dahil tayo ay signatory doon sa Palermo Protocol. Oras na humingi ng tulong ang Amerika, ay merong legal obligation ang Pilipinas, no, na i-turn over si Kibuloy sa Amerika. Pero siyempre, since nandito siya sa Pilipinas, maaaring meron din naman siyang pwedeng mga hakbang na maaaring gawin upang mapigilan ng kung anumang attempt na pag-aresto sa kanya, kagaya nung nangyari kay Mark Jimenez, the late Mark Jimenez nung araw na hindi ko po anak. No? Siya ay ni-request ng Amerika na ma-extradite. No? So, titingnan natin ano ang So ibig sabihin, attorney, may posibilidad pa rin na kung magagawa niya ng paraan para hindi na malitis siya sa Amerika dahil doon nga nakakagawa ng mga kasalanan itong si ng mga allegedly di umano ay mga kaso, pwede pala na makagawa pa siya o may magagawa pa siya para pigilan yun.
Dahil nga yung iba ang sinasabi, malabo na matakasan pa ni Pastor Kibuloy yung kanyang kinakaharap na mga akusasyon doon sa Amerika. Ang tanging ano na lang daw sa mga ibang naririnig ko, ang tanging pag-asa niya na lang daw ay ang ating ginagamit niyang hindi ko matandaan kung ano yung batas na maaring makapag protekta sa kanya. Well, alam mo, Mike, ano yan eh, napakahabang usapin, lalo na pag pinagsama-sama mo ang iba't ibang abogado, madaming opinion na maaaring sabihin. Pero ang bottom line dyan ay sundin lang natin yung proseso. Pero isang bagay na maaari ding gawin ni Kibuloy ay sakaling magkaroon ng ganyang attempt, no? Pag siya ay umalis ng Pilipinas dahil wala naman siyang whole departure order, mawawala na rin ng wala rin magagawa ang Pilipinas kung sakaling hindi naman siya matagpuan dito. So madaming posibilidad, no? Maaaring mangyari. Yun lang, talagang kinakailangan nating magnilay-nilay at mag-obserba at bigyan ng pagkakataon lahat ng partido para marinig. At maganda rin naman sa aking pananaw yung nangyayari sa Senado dahil napapakinggan, no, yung mga di umano'y mga nagrereklamo at maaaring ito'y maging isang aral sa mga Pilipino at sa Senado kung paano paigtingin ang ating batas. Ayun, attorney, meron pa akong tanong. Kung sakasakali na itong si Kibuloy ay isnabin, kasi ini-isnab niya ang Senado, yun nga, sinasabi na nga naman ng ini-isnab niya yung mga senador, lalo na si Risa, 'di ba? Sa pagtawag, pati Kongreso nga ini-isnab niya, hindi siya uma-attend. Ano yung mga maaaring pwedeng mangyari bukod sa pwede siyang i-warrant o bigyan ng sa madaling salita, may parusa pa ba na mangyayari o wala naman? Actually, una, gaya ng sinabi ko, ang Senate inquiry ay hindi ito theoretically judicial process na pinoprosecute si Kibuloy kung siya ba ay guilty o hindi. Hindi ito pwedeng mag-impose ng penalty dun sa di umano'y krimeng na-commit ni Kibuloy kung mayroon man. Kundi ito ay isang proseso ng pag-iimbestiga lamang in aid of legislation. At yung contempt powers ng Kongreso o ng House Senado. of Representatives, Senado ay limitado dun sa either hindi ka magka-appear o hindi mo pagsagot dun sa mga katanungan. At ito'y nakita natin, no, sa iba't ibang mga pangyayari ng ating mga congressional inquiries na may mga ilang testigo na hindi sumagot or they refused to answer, sila ay kinulong at iba naman hindi umattend, nag-issue ng warrant. So doon lamang yun. So, ibig sabihin, attorney, pwede rin na mangyari sa kanya na ikulong siya doon sa Senado o Kongreso dahil sa pag-i-snub niya sa mga subpoena o pagtawag sa kanya? Siyempre, natural, pag siya ay inaresto, nahaharap na siya. So, wala na yung warrant. Pero kung hindi siya sasagot sa isang katanungang dapat naman niya sagutin, yun, maaari din, o kaya kung mapatunayan siya yung nagsisinungaling, maaari din na mag-issue ng contempt, no, ang Senate, no. Kaya lang, considering na ang mga allegation sa kanya ay criminal in nature, no, maaari niyang kung incriminating yung mga tinatanong sa kanya, syempre pwede niyang sabihin na I am exercising my right against self-incrimination. Dahil ito ay protektado naman ng saligang batas. Ang saligang batas ay yung ating konstitusyon na supreme law of the land. So pinoprotektahan niya whether
criminal ka o perceived criminal ka o inosente ka, lahat yan pinoprotektahan. So, hindi pwedeng umabuso doon sa limitasyon na isinasaad ng batas. So, ibig sabihin, mas okay na rin pala na kung ganun rin lang naman na ang ending nito ay pupunta pa rin sa korte, eh bakit hindi na lang nga naman umattend o dumulog makipagpartisipasyon si Pastor Quiboloy sa ginagawang hearing ng Senado? Well, hindi Di ba? natin alam. Baka naman Hmm. siya ay magpa-participate. Medyo hindi ko nasundan kung meron bang imbitasyon na tinanggihan niya. Mara- Marami na, attorney. Nakakailang padala na ng ng subpoena para nga umating dito sa ginagawang pagdinig diyan sa Senado. Eh iniisnab nga niya. So sabi nga ni Risa, isang na lang isang parang na rin niya, na-receive niya na rin na isang na lang patawag sa kanya at kung hindi pa rin siya dadalo sa Marso, hindi ko tiyak kung Marso 5 o Marso 7, basta Marso, pag hindi pa rin daw siya dumalo, eh mapipilitan siyang ipa-aresto ng Senado. Kasi So, alam mo, madaming pwedeng dahilan din kasi. Pwede kung kung ako ay panatatawag ng Kongreso, kung mapatunayan ko ako ay may sakit, justifiable yun. So, ah, madaming pwedeng dahilan. Kaya lang, since ito ay napakainit na issue, talagang hindi ka din pwede naman magsinungaling. Diba? correct. Dahil oras na magsinungaling ka ay another ground para ikaw ay maaaring i-cite in contempt ng nag-conduct ng inquiry in aid of legislation. So pala ano pa rin, may kapangyarihan at mabisa pa rin o nasa tamang proseso pa rin yung ginagawa talaga ng Kongreso at Senado sa pag-iimbestiga nila. Oo O kasi naman. kasi may naririnig ako, attorney, daw hindi naman yang korte Sabing gano'n, hindi naman yang korte. Eh bakit hindi niyo na lang dalhin lahat ng mga nagrereklamo sa korte? Pwede din naman sabihin kasi ng Senado na, hindi naman namin sinabing korte kami. Kami nag-iimbestiga lamang dahil titingnan natin kung ang batas ba natin sa mga ganitong usapin ay nasusunod ba o ano pa ba yung kailangang panuntunan para ito ay mas mapalakas. Yun. So, attorney, huling tanong ko na lang sa'yo, at least marami akong natutunan. Malamang itong mga manonood natin, nakikinig sila at pinapakinggan yung mga sinasabi mo. Kasi may mga talagang nagsasabi, anyway, hindi naman na mahalaga yun. Mas gusto ko yung sinasabi mo. Ngayon, ang tanong ko, huling tanong ko, huli ba? Baka madagdagan ko pa. Teka, yung mga kaso sa Amerika, ano sa palagay mo bakit hindi niya dinadaluhan? Kasi bigla na lang siyang hindi bumalik ng Amerika at naiwan pa nga daw di umano yung kanyang eroplano doon. At ang nangyari ay yung kanyang isang kasamahan doon parang inako na lang yung kanyang mga mga kinaso, pero bandang huli parang itinanggi rin niya na talagang inamin niya na kay Quiboloy yung mga yon at si Quiboloy yung may gawa. Ngayon ang tanong, attorney, yan ba may magagawa pa ba ang Amerika na paraan na mapadalo nila si Quiboloy kung nagtatago na sa Pilipinas? Babalik tayo dun sa sinasabi ko kaninang Palermo Protocol. Ayun. Kung asunto laban sa kanya ay human trafficking, ito ay isang bagay na sakop ng protocol at may obligasyon ng Pilipinas na siya ay i-extradite. Pero yun nga, may mga proseso yan. So yun ang abangan natin kung ito ay sakaling gawin ng Amerika. So walang pagkakaiba pala yan sa ICC na meron tayong tungkulin.
na sundin kung ano man yung ating napagkasunduan doon. Ganun ba? Ah, Kahit na ang hindi na tayo membro? ICC ay iba, no? Ang Hmm. sinasabi ng ICC, sila ay may jurisdiction pa kahit Hmm. tayo ay hindi na miyembro sapagkat yung mga allegedly na-commit, no? Mm. Allegedly na-commit na war on drugs ay na-commit nung panahong miyembro pa tayo. At yun ay tama naman sa isang legal na usapin, tama na may jurisdiction. Kaya lang, since tayo ay umalis na, hindi naman tayo pwedeng utusan. Hmm. So yung sakop nila yung issue is one Mm. thing, yung pwede nila tayong atasan para kumilos ay ibang bagay. Dahil yun ay, of course, depende pa rin pagka nagbago ng isip ang Marcos administration at biglang sabihin nito na sila ay mag-miyembro na o mag-cooperate sila sa ICC, ay pwede rin sila tumulong. Pero attorney, hindi nila tayo pwedeng obligahin sa sa gusto nila kung sakali lang naman na Tama kayo. napatunayan. Oo, Ah, kung sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang oo. ICC, Hmm. nasa sa discretion pa rin ng administration kung ito ay tutulong sila sa pag-i-implement. Kung hindi ito tutulong ay balewala, no? Balewala. So Ah, nasa administrasyon pa rin pala ang baraha, gano'n? yes, oo, Hmm. sa usapin ng pag-i-implement ng kung sakaling may warrant of arrest man. Hmm. Medyo very interesting nga yang kaso sa Hmm. ICC kasi somehow damn if you do, damn if you don't, no? Kasi of course, sa mga susulong nito, Hmm. ah, talagang iisipin mo, oo, inamin sa mga declaration, responsible ang dating Pangulong Duterte sa war on drugs kung Hmm. tutuusin. Pero sa isang banda rin naman, Hmm. ang jurisdiction ng ICC ay nag-e-extend 'yan sakaling hindi gumagana ang judicial process ng isang Hmm. bansa. Kaya nga Hmm. ang mga subject ng mga kaso sa ICC, yung mga bansa na talagang hindi gumagana ang hudikatura. Sa atin naman, ako bilang abogado, masasabi kong nagana naman ang Mm. proseso. Kaya nga lang wala naman din nag-aasunto Hmm. laban sa Pangulong Duterte tungkol sa war on drugs sa Pilipinas. So yun yung isang issue, no? Kaya Mm. sinasabi nila hindi rin naman gumagana dahil hindi nga kinakasuhan eh. Mm. Ang sinasabi ng mga nagsusulong ng kaso sa ICC. Pero doon naman sa laban sa hindi, nagana naman ng ating hudikatura. So medyo very, very unusual, no? Kasi ang Amerika nga hindi nga nagmiyembro ng ICC dahil nga bakit hahayaan ng isang bansa na pakialaman ng kanyang Hmm. sovereignty ng isang mas malaking bansa. So Hmm. sa pananaw ng dating Pangulong Duterte, ito'y saklaw, no, doon sa sovereignty. Kaya lang ang magandang issue rito, yung kanyang dating spokesperson, si Harry Roque, siya yung nagsulong naman na maging miyembro tayo ng ICC. Kaya Kaya usapin. kaya lang ngayon mukhang si Harry Roque iba na yung tema ng kanyang mga sinasabi. Spokesperson ng Pangulong Duterte, Hmm. kailangan niyang sundin kung ang sasabihin ng Pangulo at ang naging desisyon ng Pangulo na na in-affirm din ng Korte Suprema ay maari siya talaga mag-withdraw, hindi niya kailangan ng Senate approval. Bagamat tayo yung nag-ICC, kinuha natin ang approval ng Senado. Pero sa withdrawal, parang sinasabi ng Korte Suprema, pwede yan because the President is the chief architect of our foreign policy. Yun. Tony, may tanong pa ako. Siguro huli na 'tong tanong. Kasi Sure. nabalita nga sa survey na ang mga Pilipino
ay mas lamang yung may gusto na bumalik nga daw tayo o papasukin ng ICC dito sa ating bansa. 55% ang may gusto at yung iba ay halo-halo na yung may ayaw at saka yung mga walang pake. Sa pananaw mo, ikaw, attorney, pwede ko bang hilingin yung iyong opinion kung ikaw ba'y papayag na maging mapaloob ulit tayo sa ICC o wag na lang? Well, una sa lahat, we are a government of laws, not of men. So, ang desisyon ukol sa mga usaping tulad nito ay dapat ay batas ang mananaig at hindi ang damdamin. So sa pananaw ko ay susundin lamang natin kung ano yung legal na proseso, and again, bilang abogado, hindi ko pwedeng sabihin hindi gumagana ang hudikatura. At dahil sa gumagana ang hudikatura, I will have to take the position na hindi maaaring makialam ang ICC sa ating internal affairs. Anyway, attorney, meron ka pa bang idadagdag para sa naman kaalaman ng marami nating mga kababayan, kasi marami naman nanonood dito na sa ganun yung iba magkaroon man lang ng kahit na na makuhang opinion galing sa isang sikat na dekalidad na abogado ng bansa. Ano lang, siguro, of course, pag may mga isyong lumalabas kasi napakadaming mga nagiging experts sa kanilang sariling karapatan, ano. Siguro it's always best to look at the entire picture and go out of the frame. When you go out of the frame and you're not in the picture, that is better because you will see an overall picture before you make conclusion. So, kinakailangan hindi ka palaging, may ganitong ginawa, sali ako. Importante yung pagiging critical thinker. So, at the same time, meron ako palaging slogan na sinasabi, no? Of course, it's always good to criticize. No? Criticism is good. But then, offering solutions aside from criticizing is better. So hindi ka lang dapat criticize. Kung meron kang ma-share na solusyon, maganda rin. And of course, the best of them all is you do not only critic or criticize, you do not only offer solutions, but you form part of the solution. You participate in the solution. That is best. Galing, no? Galing mo talaga. Hindi naman po. Galing mo talaga. Alam mo, sa tuwing makakausap kita, dami kong natutunan sa iyo. Kaya kaya nami-miss ko yung lagi tayong magkakasamang kumakain lang, ganun, 'di ba? Kwentuhan, patungkol, 'di ba? Salamat. And share ko lang din, no, medyo at least last Sunday, bukas ako yung magra-ride. By the way, biker po ako. So sa mga listeners ni Boss Mike, ako po ay isang siklista rin, ano. Share ko lang na sumali ako doon sa 7-Eleven na trail series, kaya puro semplang, ano. Ito meron pa nga ako pero magaling na siya, no. Ayoko sumama. Tapos ko yung MTB XC race, no, 40 kilometers, merong oras na kailangan matapos mo. And I'm thankful na natapos ko. So shout out doon sa mga nag-participate, no. Shout out din doon sa mga technical advice, no, yung sa Giant sa South, no. In-advise nila ako kung anong best bike yung dadalhin ko. Ako yung nakasurvive, Mike. 4 na semplang dinanas sa iba't ibang trail kasi very, very challenging yung trail doon eh. And I'm happy na finally natapos ko siya. Kasi last year I participated in that pero sira pala yung rear brake ng bike ko. So wala akong preno. 1/4 of the race at yun hindi ko natapos, 10 minutes late ako sa cut-off. But this time, mga 3 hours pa lang na-reach ko na yung cut-off at eventually, nagka-medal ako. Yo! So, happy na ako.
So, and Attorney. dun sa mga from time to time tayo po ay nag-share dun sa aking page na The Yan. Pinoy Street Lawyer, Instagram, Facebook, and YouTube. Pero hindi ako kasing galing mo, Mike, eh. At ako, puro organic nga lang tong mga followers ko, kung sino lang. Although ano na to, 2011 ko to sinet up eh. So parang even before the pandemic, meron na akong page. At minsan sumasagot ako sa mga, lalo na sa mga marginalized, no? Makikita mo naman yung talagang walang-wala. Tatanong ng kung anong basic question. Ako ipilit na sumasagot naman. At doon, maaari nila akong makita roon at doon ay nagpo-promote din ako ng wellness at yung self-care at self-love. Yan ang napakahalagang bagay na wag nating kakalimutan. Yun. Anyway, sabi ko nga kanina, wala naman akong hihilingin sa'yo. Mga kaibigan natin, lahat naman ay mababait, mabubuti. 'Di ba? Pero ikaw pinakamabait. Dalawa, 'di ba? Successful ka, lahat ng gusto mo nakukuha mo, attorney. 'Di ba? Higit sa lahat, wala na akong nasa iyo na nga eh. Love life. Ikaw ang idol natin, boss. Attorney, hindi na. Ano pa uling sasabihin mo sa mga manonood? 5,000 nga lang eh. Oy, teka muna. Oy, sa mga hindi pa nakakapag follow, subscribe sa channel ni Attorney DJ Jimenez, Pinoy Street Lawyer. Yan po ha, sa kanyang page, Instagram, at saka sa kanyang YouTube. Kasi eto, hindi nagpo-focus si attorney eh. Sobrang ano neto sa pagbabike ngayon eh, doon naka-focus eh. Pakibisita at marami kayong matututunan na mga usapin patungkol sa usaping legal at batas ng ating bansa. At wellness din. At wellness din. Attorney, hindi na kita abalahin ha. Maraming salamat. Kita tayo ulit. Para makapag bukas. Yun. Lang Okay. Thank you. Salamat. At sana nakatulong tayo sa maikling paliwanag sa mga usapin tungkol sa batas. Matatalino yung ating mga nandito, attorney. Kaya gets na nila kung ano yung gusto mong ipahatid na mga opinion, pananaw, patungkol sa usaping batas. Sana sa susunod ulit, makasama ka namin. Para lang sa ganun no? Hindi kami maligaw. Kasi hindi naman ako abogado. Lagi ko nga sinasabi dito, hindi ako abogado para magbigay ng aking opinion patungkol sa usaping batas. So kailangan natin ng isang magaling talaga at kilala at syempre gwapo. Diba? Oo. Ito na yun kaya nga eh. Pero ang bata-bata mo pa rin eh. Parang 27 lang. Di ba? Tony! Happy lang tayo. Thank you Thank you ulit. Muli. More power, Boss Mike. Ay, thank you po. Baba na kita Okay, boss. Bye. Okay, bye-bye. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.